Napaka-importante bilang anak. Huwag mo lang gawing takbuhan ang magulang mo pag walang-wala ka na. Naniniwala po kayo doon? Dapat ang magulang hindi lang takbuhan ng anak pag walang-wala na ang anak. Dapat ang magulang, mas naaalala ang magulang pag pinagpapala siya ng Diyos. Dapat ang magulang, mas pinagpapala ng anak pag pinagpapala siya ng Diyos. At dapat ang magulang, mas pinasasagana ang kanilang magulang pag pinasasagana siya ng Diyos. Dapat hindi mo lang tatakbuhan ng magulang mo dahil walang-wala ka na. No. Si Joseph, pansinin nyo, nung malaman niyang buhay pa yung kanyang tatay, ano ginawa niya? Nung pinagpala siya ng Panginoon, kinuha niya magulang niya. Nung pinagtagumpay siya ng Panginoon, hindi niya kinalimutan ang magulang niya. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Minsan, napakalungkot lang. Sa panahong wala pang kakayanan ng isang anak, doon mo pa madalas naririnig ang anak na gustong-gustong pagpalain at pasaganain ng magulang. Napakalungkot lang na minsan, sa panahong wala nang kakayanan ang anak, saka mo pa maririnig na gustong pagpalain, pasaganain ang kanyang magulang. Sa lahat po ng mga anak na naririto, nasa ating online service at sa makakarinig ng bidyong ito, kung gusto mo talagang pagpalain at pasaganain ng magulang mo, huwag puro sa pangarap lang. Sa lahat ng mga anak, kung gusto mo talagang pagpalain at pasaganain ng magulang mo, huwag puro sa kwento lang. Ano mang pwede mong magawa ngayon para sa magulang mo, gawin mo na. Ano mang pwede mong ibigay ngayon sa magulang mo, ibigay mo na. Ano mang pwede mong iparamdam sa magulang mo, iparamdam mo na. Dahil darating ang panahon, yung gusto mong ibigay sa magulang mo, hindi mo na maibibigay. Darating ang panahon, yung gusto mong iparamdam sa magulang mo, hindi mo na maipaparamdam. Kaya nga, hanggat naririto pa ang magulang mo, yung gusto mong ibigay sa kanya, ibigay mo na. Yung gusto mong gawin sa kanya, gawin mo na. Yung gusto mong iparamdam sa kanya, iparamdam mo na. Ikalawa, huwag mo lang gawing takbuhan ng magulang mo pag bigo ka na. Totoo ba sobrang sakit sa isang magulang na maaalala ka lang ng anak mo pag bigo ka na? Totoo po ba sobrang sakit sa isang magulang na pupuntahan ka lang ng anak mo pag bigo na? At totoo po ba sobrang sakit sa isang magulang na lalapitan ka lang ng anak mo pagbigo na? Para po sa lahat ng mga anak, dapat mas naaalala mo magulang mo sa panahon ng katagumpayan mo Dapat mas naaalala mo magulang mo sa panahon ng kasaganaan mo. At para sa lahat ng mga anak, dapat mas napupuntahan mo ang magulang mo sa panahon ng katagumpayan mo. Huwag lang sa panahon na walang-wala ka na, sa panahon bigong-bigo ka na, at saka mo lang sila maaalala at pupuntahan. No? Para mapasaya mo, magulang mo, lalo na sa dapit hapon ng kanilang buhay. Gusto ko lang pong linawin. By the way, yung sinasabi nating dapit hapon ng buhay ng isang magulang, hindi ito yung matandang-matanda na sila. No. Bawat araw ng buhay ng isang magulang, pwedeng maging dapit hapon ng kanilang buhay. Kasi wala pong inilagay na standard ang Diyos na aalis lang ang magulang pag matanda na sila. No. Merong mga batang-bata pa na mga anak, hindi na kinalakihan ng kanilang magulang. Merong nasa kabataan pa lang,
na wala na magulang. Kaya nga, ano mang pwede mong gawin sa magulang mo ngayon, gawin mo na. Ano mang pwedeng ibigay mo sa magulang mo ngayon, ibigay mo na. Ano man pwede mong iparamdam sa magulang mo ngayon, iparamdam mo na. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, nandyan lang naman sila. Bata pa naman sila. Malakas pa naman sila. Anytime. Ano mang araw, pwedeng maging huling araw ng magulang. So, another thing, para mapasaya natin ang ating magulang, pag pinagpala ka na ng Diyos, piliin mong ibigay yung pinakamabuti sa mga magulang mo. Pansinin niyo si Joseph dito sa Genesis 45, verse 23, ano sabi doon? Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking mama, sabihin niyo sa kanya na anak niya ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto, at sabihin niyo sa kanya na pinupunta ko siya rito sa lalong madaling panahon. Sino po naniniwala dapat pag pinagpala ka ng Diyos, pinipili mong ibigay ang pinakamabuti sa magulang mo? Again, si Jacob, mas pinili niyang ibigay yung pinakamabuti sa kanyang mga magulang. Pag binaba pa natin ito pong text na to, makikita natin na lahat ng mga pinakamaganda para sa magulang niya, iyon yung pinadala niya sa mga kapatid niya. Anong pinapakita rito ng Panginoon? Pansinin niyo, bakit kaya may mga anak, pag pinagpala ng Panginoon ng bagong sasakyan, naiisip ibigay yung luma sa magulang? Nangyayari ba yon? Bakit may mga anak, pag pinagpala ng mga bagong gamit, yung mga lumang gamit, binibigay sa magulang? Bakit may mga anak, pag pinagpala ng magagandang gamit, yung mga pinaglumaan, binibigay sa magulang? Siguro maraming anak ang naiisip nila parang junk shop yung kanilang magulang. Alam niyo po, ang lungkot lang minsan na kung ano pa yung parang hindi na natin kailangan, yun pa yung naiisip natin ibigay sa magulang natin. Huwag ganon sa mga anak. Kung pagpapalain mo lang din ang mga magulang mo, tandaan nyo sa lahat ng mga anak, kung pagpapalain mo lang din ang magulang mo, huwag yung sobra-sobra lang sa'yo. Sa lahat ng mga anak, kung pagpapalain mo lang din ang magulang mo, huwag yung tira-tira mo. At kung pagpapalain mo lang din ang magulang mo, huwag yung hindi mo na kailangan. Why? Una, tandaan nyo, ang ibinigay sa iyo ng magulang mo, prime years ng buhay nila. Tandaan mong mabuti. Ang ibinigay ng magulang mo sa iyo, panahon ng kanyang kasiglahan, panahon ng kanyang kalakasang kumita, panahon ng kanyang kabataan. Iyon yung ibinigay sa iyo ng magulang mo eh. Sa mga professional na ngayon, sa mga young pro natin, bakit naiisip mong bigyan ng mga pinaglumaan mo samantalang yung binigay sa iyo ng magulang mo, prime years ng buhay niya? Kalakasan niya, kabataan niya, kalakasan niyang kumita. Bakit naiisip mo na yung hindi mo na lang kailangan ang binibigay mo sa magulang mo, samantalang yung magulang mo, kailangan niya yung kalakasan niya para ma-enjoy ang buhay niya, yung kabataan niya, yung kanyang prime years sa pagkita, pero hindi niya pinagkait sa'yo. Sino po rito sa mga anak nabubuksan ng isipan o sarado pa rin para sa kanilang mga magulang? Again, tandaan mong mabuti. Ang ibinibigay sa iyo o ibinigay sa iyo ng magulang mo, prime years ng buhay niya yon. At doon sa mga anak na unti-unti pa lang, ngayon pa lang lumalaki sa buhay, tandaan mo ang binibigay ngayon sa iyo ng magulang mo, kalakasan niya, kabataan niya, kalakasan niyang kumita. Prime years ng buhay niya. Kaya bakit mo bibigyan ng hindi mo na kailangan? Bakit mo bibigyan ng pinaglumaan mo
at ng sobra-sobra lang sa'yo. Hindi sobra-sobra ang prime years na ibinigay sa'yo ng magulang mo. Hindi pinaglumaan ang kalakasan na ibinigay niya sa'yo. Another thing, kahit yung mga huling panahon ng mga magulang, tandaan nyo sa mga anak, ibibigay pa niya yun sa iyo. Maniwala ka kahit huling panahon ng buhay ng magulang mo, hindi niya ipagkakait para sa iyo. Maniwala ka kahit huling lakas ng magulang mo, hindi ito ipagkakait ng magulang mo sa iyo. At maniwala ka, kahit huling hininga ng buhay ng magulang mo, hindi niya ipagkakait sa iyo. Totoo po ba yun sa lahat ng mga magulang? Kahit huling panahon na ng buhay natin, bibigay pa natin sa magulang natin eh. Kahit huling hininga na natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Kaya lagi mong piliin na ibigay yung pinakamabuti para sa mga magulang mo, lalo na pag pinagpala ka ng Diyos. Again, pag may nabalitaan ako sa mga young pro natin na nagbigay sa kanilang magulang ng pinaglumaan, pasasauli ko sa magulang nila. At kung may kakayanan ako bibili ng bago para sa kanila. Huwag niyong isipin na okay lang yon sa magulang. No, hindi okay yon. Masakit yon sa isang magulang. Binigyan ka ng magandang panahon, yung prime years niya. Binigyan ka ng panahon ng kalakasan niya, ng mga panahon ng kanyang pagkita. Masakit yun sa isang magulang na kung ano lang yung hindi mo na kailangan, yun na lang yung ibibigay mo sa magulang mo.